Okay mga minamahal ko mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. So muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programa ang Reaction Mo Birada po. Okay, pag-uusapan po natin sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ito pong Iglesia ni Manalo. So nito mga nakaraang araw mga minamahal ko mga kababayan, nakakatanggap po tayo ng matitinding banta, no? Mula po sa mga membro ng Iglesia ni Manalo. Alam nyo, ako nasasabi ko na talaga, kaya mas lalo pang tumitibay yung aking paniniwala na itong iglesyang ito ay kulto. Bakit? Alam nyo, ang tunay na Iglesia ni Cristo, mapagpakumbaba, mawain, madasalin, yan ang isa sa mga karakter, number 1 karakter pala ng mga tunay na Iglesia ni Cristo. Alam mo nung binabasa ko yung mga komento nila, alam mo ko nung message sa akin, pag nakita kita, papatayin kita, uubusin ko pamilya mo. Naisip ko tuloy, ito pala tinuturo ni Eduardo Manalo sa mga membro niya. Ito pala yung, kaya pala para silang isang kumbaga sindikato dahil sa ganitong pamamaraan nila. Kaya pala wala nang nakikipagdebate sa kanila, hindi dahil sa takot makipagdebate sa kanila. Kasi sa totoo lang, kahit manood po kayo, lalong-lalo na panoorin niyo yung mga tungkol sa mga debate, lalo na sa dating daan, madalas po kasi silang natatalo sa debate. Kaya ang ginagawa po nila sa mga membro po ng dating daan, kinukuyog po nila. Hindi po ito pagsisyo, kahit manood po kayo. Nasa YouTube naman po yan. Tignan nyo yung kawalangyaan nila, yung kahayupan nila, yung katimonyohan talaga nila. Masasabi mong hindi ito kay Kristo. Pinupront lang nila yung pangalan ni Kristo para sabihin na alagad sila ni Kristo, pero alagad po sila ni Felix Manalo o ni Eduardo Manalo o ng mga Manalo. No? Pinupront lang nila kasi kung sasabihin nila iglesia kami ni Manalo, walang papasok sa kanilang mga tao. 'Di ba? Kaya ang ginagawa nila, pinupront nila si Jesus Christ, pero sa kanila tao si Jesus Christ. Ngayon, ano bang punto ko? Bakit ko sinasabi sa inyo yung mga sinasabi nila? Kasi napaka-importante po kasi na malaman ninyo kung ano po ba talaga yung laman ng kalooban nila. No? So sa mga kapitbahay ninyo diyan, siguro naman may mga kapitbahay kayong mga Iglesia ni Cristo. Tignan niyo yung buhay ng mga kapitbahay ninyong Iglesia ni Cristo. Kuno ha. Tignan niyo kung magaganda ba ugali ng mga yan. Kadalasan pag sinabing Iglesia ni Cristo, ang unang-unang makikita natin sa ugali ng mga yan, mayayabang, mapagmataas, tapos nagtatapang-tapangan na akala mo baga porket sila ay membro ng Iglesia ni Manalo, akala mo hindi natatablan ng bala yung mga putang inang yan. 'Di ba? So ito pa, natawa pa ako doon sa isang mensahe nung na membro ni Eduardo Manalo kasi ginamit niyang pambira sa akin yung si Boy Gcash o Boy hingi daw, o Boy hingi. Kaya sabi ko, ano naman ngayon, kung nangihingi ako, at least nangihingi ako. Kesa naman namumursyento ko. Kaya nga kawawa yung mga membro ng ni Manalo maliban na may tax na nga sa may tax pa kay Eduardo Manalo. 'Di ba? Sa pilitan pa. Sabi nila, ay hindi naman sa pilitan. Hindi naman namin pinipilit yung aming mga membro kung hindi nyo nga pinipilit. Pero pinapahiya nyo naman. Paano ko nasabi? Nagtanong ako dun sa kaibigan ko biro mo ba naman pag may abuluyan daw? Abuluyan ha? Isusobre. Ngayon, mayroong napapahiya, mayroong nanliliit sa sarili niya. Kasi bakit? Ikaw ba naman? Pag may abuluyan, kailangan mo pa bang basahin? Ang nakalagay nga dun sa Biblia pag nagbigay ka, kailangan sikreto. Tapos ibubunyag naman ng Iglesia ni Manalo. Biro mo, sasabihin, Eduardo Manalo nagbigay ng 1 million. Ed Perez nagbigay ng 2 billion. Si Aling Saleng nagbigay ng piso. Paano ka matutuwa nun? Maliliit ka. Kasi bakit?
Biro mo ba naman ibubulgar pa yung ano, kaya maraming umaalis din sa iglesia ni Manalo, kaya nga todo recruit sila 'di ba? Todo recruit sila. Kasi taon-taon din libo-libong mga Pilipino na ano nila ang umaalis dahil natutuklasan na yung baho nila. Kaya sa pagandahan na lang ng simbahan nila dinadaan. Hindi na sa tamang doktrina nila dinadaan yung mga ano nila, pinapangakuan pa nila pag iglesia ka ni Manalo ganito, pag iglesia ka ni Manalo walang gagalaw sa'yo. Ano? Fraternity? Grupo? Gangster? 'Di ba? Buti nga ako nanghihingi lang ako Hindi ako namumursyento O eto pa. Mas malupit itong si Eduardo Manalo. O ang batas niya, alam niyo kung ano? Kapag hindi ka naka-attend, hindi ka nakapagsimba, tiwalag ka na agad. 'Di ba? O kaya naman pagka hindi ka nakasimba, meron kang babayaran. 'Di ba? Mas matindi naman 'yan. Mas ano naman 'yan, mas malala yan sa akin. Ako nanghihingi ako dahil mahirap lang ako. Ang masama niyan, mayaman na nga siya, bilyonaryo na nga siya, ginagawa pa niyang, 'di ba? Gatasan yung kanyang mga membro. 'Di ba? Yan ang professional at matinding magnanakaw. Yan ang matinding mambubudol. Gagamitin yung salita ng Diyos, kagaya na lang nung black voting. Nasa Biblia ba yung black voting? Wala naman. Nasa Biblia ba na kinakailangan yung iglesia ni Cristo makialam sa pagdating sa mga usapin pampolitika? Alam natin na ang politika ay madumi, pero bakit sumisiksik, nakikisiksik, nakikialam ang iglesia ni Manalo? Kasi diyan sila nagkakapera sa mga politikong iniluluklok nila na nagbibigay sa kanila ng pera pampatayo ng simbahan nila, na pera ng taong bayan na ninanakaw ng mga politiko na binibigay sa kanila para lamang suportahan nila yung politikong magnanakaw na nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Kaya nga kung tutuusin, lahat ng nakikita nating mga simbahan na yan, naglalakihang mga simbahan ng Iglesia ni Cristo o ni Manalo, atin po yan. Sa atin yan, hindi po yan pera ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Saan man sila kukuha niyan? 'Di ba? Hindi po yan. Huwag kayong maniwala na pera po yan nila na mga abuluyan nila. No. Hindi po yan. Kasi kung sasabihin na lang natin kung yung Iglesia Katoliko nga na sobrang mas malaki, 80% yung dami, yung Iglesia ni Manalo, 2% lang yan sa 100% ng dami ng Katoliko ba't hindi ganun kayayaman yung mga ano nila? Kasi hindi sila nagpapabayad, hindi nila ginagamit yung mga membro nila para magsagawa ng black voting, para makapagpatayo ng naggagandahang mga gusali na mga building. 'Di ba? O kaya nga galit na galit ang Iglesia ni Manalo sa atin kasi binubuking natin sila. O ito pa, sabi nila, may nilalabas pa silang mga video na kuno humingi daw ako ng tawad, nagmamakaawa daw ako. Yes. Aaminin ko noon kasi pinakaiusapan lang ako ng tiyahing ko diyan sa Ipil, no? Pero nakita ko mukhang lumalaki yung ulo ng mga demonyo, ng mga diablo. So kailangan turuan talaga to ni Epifanio Labrador ng leksyon. Alam nyo naman, ako lang po ang kinakatakutan ng Iglesia ni Manalo, wala nang iba, no? Ako lang ang katanging vlogger na kinakatakutan talaga, lalong-lalo na ito. Balita ko nga sa tuwing mapapanood ni Eduardo Manalo itong aking video inaatake daw lagi sa puso, no? O minsan nawawala pa daw sa katinuan, nagwawala doon sa ano, at gusto kong ipahanap, gusto kong ipapatay. Talaga naman, 'di ba? Kasi natatakot si Eduardo Manalo na baka daw may mabuksan yung isipan ng ating mga kababayan sa mga sinasabi ko. Talagang mangyayari 'yun. 'Di ba? Talagang mangyayari. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, gustong-gusto po talaga ng Iglesia ni Manalo na sila po ang maghari sa buong bansa. Gustong-gusto nila na sila ang maghari sa buong bansa para kontrolado nila magmula sa mga politiko, kontrolado nila lahat-lahat. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, baka hindi nyo alam na kapalit po ng kanilang black voting, alam nyo kung anong hinihingi nila? Si Eduardo Manalo po
ang namimili o nagre-request kung sino ang magiging regional director ng pulis, provincial director ng pulis, provincial director ng lahat, no? Pati nga yung sa highway, yung yung sa DPWH Alam niyo kung bakit sila natatakot? Bakit sila dumidepensa kay Sara Duterte? Kasi karamihan po ng involved sa flood control projects na yan, yung mga contractors na yan, 80% po dyan ay iglesia ni Manalo. Kaya natatakot sila kasi yung mga iglesia, membro ng iglesia ni Manalo na yan, na nakapasok o nakakuha ng kontrata sa DPWH ay nagbigay po yan ng 10% kay Eduardo Manalo dahil sa kanilang pag-i-endorso na makakuha din sila ng porsyento. Kaya akala ninyo ang involved lang dito yung congressman, involved lang dito yung taga DPWH. No. Sa usapin ng katiwalian dito po sa ating bansa, number one po dyan na may kinalaman na iglesia ni Manalo. Tandaan ninyo yan. Pinaglalaruan po tayo ng iglesia ni Manalo. Kaya nga kinakailangan tayong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, magkaisa tayo. Kung kinakailangan bawiin natin yung atin. Yung mga simbahan na iglesia ni Manalo, atin po yung pera na yan. Kaya may karapatan tayong sirain yan. May karapatan tayong pagtatanggalin yung mga simbahan nila na yan dahil atin po yan, mga Pilipino. Hindi sa kanila yan. Pera po natin yung pinantayo dyan na binigay sa kanila ng mga politikong magnanakaw na nagnanakaw sa pera natin. Kaya kinakailangan magkaisa po tayo, mga Pilipino. Kunin natin, agawin natin, sirain natin kung kinakailangan. Ano, sila lang makikinabang ng pera natin? Pera po natin yan. Kaya po nakakapagpatayo ng malalaking simbahan yung mga iglesia ni Manalo na yan. Dahil po yan sa mga politikong nagbibigay sa kanila ng daan-daang milyon, bilyon-bilyon na ninanakaw po ng mga politikong ito sa pera po natin. Yan po ang katotohanan. Kaya kinakailangan isa po na dapat papanagutin. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman po dapat lalala yung korupsyon dito sa ating bansa kung wala po yung mga iglesia ni Manalo na yan na nagluluklok ng mga kawatan. Biro nyo, di ba kayo nagtataka? Si Jinggoy, bakit hanggang ngayon nasa posisyon pa rin siya? Bagamat napakarami niya ng kaso. Si Villanueva, bakit? Kasi lahat po ng mga yan lumalapit po sa iglesia ni Manalo. Kapalit ng pagbibigay nila ng daan-daang milyon. Diba? Nagtataka kayo kasi nagtatanong kayo, bakit si Jinggoy? Ba't sila may mga kaso na, bakit nananalo pa rin? Huwag na kayo magtaka. Huwag na kayo magtaka, lalong-lalo sa usapin ng national election. Nako, pag sinabi ni Eduardo Manalo na lahat ng mga membro ko, mga aso ko, mga alipin ko, iboto nyo si Jinggoy, walang magagawa yung mga yan kundi iboto si Jinggoy. Dahil pag hindi sila bumoto kay Jinggoy, ititiwalag sila. Kung hindi naman, ipapapatay sila. Kaya nga walang basta-bastang mga membro ng iglesia ni Manalo na nagtitiwalag dahil ipapapatay ka talaga ni Eduardo Manalo. Ganun, kaya nga yung mga ministro nila mismo tanungin ninyo. Mag-search kayo kung sino-sino yung mga ministro ng iglesia ni Manalo na nakatikim ng pagbabanta, pananakot at gusto silang patayin. Kaya pumunta na lang ng ibang bansa. I-search nyo. Titigil na ako dito sa pagbabla pag wala kayo nakita. 'Di ba? So ganun po katindi yung kulto na ito, yung na to, hindi natin masasabing iglesia ng ng nilikha talaga ng Diyos, no. Iglesia po ito ni Felix Manalo. Ba't ko sinabi? Katarantaduhan niya. Biro mo, sabi nila si Eduardo Manalo daw sugo. Tapos sabi nila anghel. Ngayon nung nagsalita tayo na paano naging anghel si Felix Manalo? May anghel ba na nagkatoliko muna, nagbaptis muna, nag-7 Adventist, naging membro muna ng Adventist, naging membro muna ng ano-anong mga reliyon? Masasabi natin anong klaseng sugo yan? Gala na sugo? Kung saan muna napunta? May tipos na sugo yan. 'Di ba? Maniniwala kayo? Kung sugo ka, may isang direksyon ka lang. 'Di ba? Tapos sasabihin nila sugo. Tapos nung sinabi natin na ba't tinasabi yung anghel? Sabi niya ginagawa niya ng literal. Yung literal siya, sabi niya may anghel. Sugo yun, messenger, gago. Paano naging messenger si Felix Manalo? Paano siya naging sugo? 'Di ba? Paano siya naging sugo kung talagang sugo siya? Kagaya ni Jesus Christ, ni Arkanghel, kagaya ni Miguel,
Once na mag-utos ang Diyos Ama mula sa langit, pag bumaba yung anghel na yan, isang direksyon lang yan. Hindi mo na niya kailangan maging Katoliko, maging Adventist, maging ano yun? 'Di ba? Oh. Kaya tandaan ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kung susuriin po ninyo yung background ng founder ng Iglesia ni Manalo, puro pangit po ang ninyo. Puro pangit. Mas matindi pa po kay Kibuloy yung founder po ng Iglesia ni Manalo. Kaya sila galit na galit sa akin mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi sinisiwalat natin yung katotohanan para po maraming magising na mga Pilipino na sila ay nagiging kasangkapan ni Eduardo Manalo para lamang kumita ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng black voting. At tandaan ninyo mga Iglesia ni Manalo, kayo ang ginagamit ni Eduardo Manalo para manatili yung mga politikong gahaman sa pera at kapangyarihan. Kaya hindi mawala-wala yung korupsyon sa bansang ito dahil number one na nagluluklok o nagpapatibay o nagpapalakas sa mga sindikato o sa mga korap na politiko sa bansang ito ay walang iba kundi ang Iglesia ni Manalo na naghahalal ng mga politikong korap. Tingnan nyo na lang yung magkakapatid na Tebes. Ang tagal nilang namayagpag dyan sa Negros Oriental. Bakit sila namayagpag? Ba't sila namayagpag? Kasi matagal silang kinonsinte, matagal silang tinutulungan, matagal silang, di ba? Dahil kapalit ng pera. Tingnan nyo yung simbahan dyan sa Baay City. Dyan sa Baay, sa Negros Oriental. Alam nyo ba kung asan nila kinuha yung pinantayo nila dyan? Pera po yan ng mga politikong nagbigay sa kanila ng daan-daang milyon. Yan ang tandaan ninyo. Yung daang-daang milyon na yan, galing po yan sa nakaw ng mga politiko. Kaya yung mga kapilya ng Iglesia ni Manalo, yan po ay kapilya na mula po sa nakaw. Kaya mas nanaising ko na lang na magsimba sa isang barong-barong kaysa sa napakagandang simbahan na galing naman sa nakaw. Kaya kayong mga Pilipino, kapag may nakita po kayong Iglesia ni Manalo, lumayo na po kayo. Para po hindi kayo masama sa sumpa ng Diyos. Alam nyo ba kung bakit sunod-sunod ang lindol dito sa ating bansa? Dahil po yan sa galit ng Diyos sa Iglesia ni Manalo. No? Gustong-gusto na po ng Diyos na lipulin ang lahat ng Iglesia ni Manalo. Dahil sila po ang nagdadala ng gulo, nagdadala ng kahirapan, nagdadala ng yan ang katotohanan. Kaya kinakailangan tulungan po natin ang Diyos Ama. Kaya sa mga kababayan natin, ako'y nananawagan. No? Magkaisa po tayong lahat. Wasakin, sirain yung mga simbahan na yan na galing po sa pera ng mga magnanakaw. No? Hindi po sila magkakaroon ng ganong kagagandang mga kundi po yan galing sa pera natin. Atin po yan. Sila po ang nagpapakasasa dahil sa kanilang black voting. Alam nyo kung lahat ng mga reliyon may black voting, hindi po mamamayagpag ng ganon ang mga Iglesia ni Manalo. Kung ang Katoliko mayroong rules na, sige, pag sinabi ng pare na si ano lang ang boboto, hindi po mamamayagpag ang Iglesia ni Manalo. Diyan po sila yumaman sa kanilang black voting. Yan ang katotohanan. Itatanggi nila yan. Natural, itatanggi nila yan. Kasi ganun sila kagaling, ganun sila kamalupit kung magsinungaling. Dahil mga diablo nga eh. Okay, babalikan ko lang yung sinabi ko kanina. Yung ibig sabihin daw ng anghel, mensahero daw, no? So ang ibig sabihin daw ng anghel, mensahero. Gusto ko lang ipaliwanag, no, sa mga Iglesia ni Manalo. Huwag po kayo maniniwala sa mga ministro ninyo. Kaya alam nyo, alam nyo ba kung bakit ayaw ng mga ministro ninyo na magdala kayo ng Biblia sa tuwing meron kayong mga meron kayong simba o meron kayong gawain? Alam nyo kung bakit pinagbabawal ni Manalo na magdala kayo ng Biblia? Kasi nangyari na yan kay Felix Manalo. Nangyari yan kay Felix Manalo na meron siyang binabasa sa Biblia nung kasagsagan pa lang na tinatayo niya yung kulto niyang reliyon. May binasa siyang isang talata, may membro siya na magaling din sa Biblia. Tinanong siya ngayon. So ang nangyari, nagka-diskusyon sila nung membro ni Felix Manalo at saka si Manalo.
Kaya simula noon, dahil nahuhuli nga yung kasinungalingan ni Felix Manalo, simula noon, pinagbawal na niya ng mga membro na papasok sa simbahan niya sa tuwing mangangaral siya ay magdala ng Biblia. Kasi baka mabuklat doon ng isa sa mga membro niya yung katotohanan na taliwas doon sa pinangangaral niya. Kasi alam niyo ba maraming namatay halos nung na mayroon pa rin mga membro ni Felix Manalo na pipilit nagdadala ng Biblia. Ang daming namatay ng mga panahon niya. Bakit? Pinapapatay niya kasi mabubuking siya eh. Sabi niya, pagkakapirahan ko to, huwag yung sirain. Kaya, sa totoo lang, kaya nga tingnan ninyo. Diba? Huwag kayo magpapaniwala sa mga yan na ang ibig sabihin ng anghel ay mensahero. Hindi. Ang anghel ay isang anghel. Diba? Ang anghel ay anghel. Parang tao lang yan. Tao yan. Pero, merong tao na iba-iba ang antas sa buhay. Iba-iba yung trabaho. Tao siya, tao ako hardinero, siya naman pulis. So pareho kami tao, pareho kami anghel, pero magkaiba kami ng trabaho. Kagaya ni Arkanghel. Si Arkanghel, ako di ako nagkakamali, messenger. Si Miguel, yun yung warrior na anghel. Si Lucifer, di ba, kung maalala nyo, yun yung worshipper. Pareho silang mga anghel. Kaya itong iglesia ni Manalo, sinungaling to, mga bobo to. Nililigaw nila yung mga membro nila. Ang ibig sabihin daw ng anghel, sugo. Huwag kayo maniwala. Diyan palang palpak na, kabubuhan na yan, katarantaduhan na yan. Kaya galit na galit sila kay Brother Eli. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi talong-talo sila. Biro may hinahamon ng one-to-one ni Brother Eli si Eduardo Manalo. Lumabas ba? Hindi. Ang pinalabas niya yung mga kriminal niya na mga ministro na kung saan pag natatalo namamaril. 'Di ba? O dahil hindi nila kaya, talo nila sa doktrina, kinasuhan kahit hindi naman totoo, gumawa ng kwento, ginamit yung mga membro ni Brother Eli Soriano, binaya katulad ni Kuto. 'Di ba? Kuto puto. Yo, ni Puto pala, katulad ni Puto. Binayaran ng milyon-milyon para lang, 'di ba? Para sirain si Brother Eli Soriano, pero natinag ba? Hindi. Patuloy na hinayag ni Brother Eli Soriano yung kanyang katotohanang daladala para mabuwag, malaman ng taong bayan kung gaano kasama, biro niyo, wala nang pinipili itong reliyon na to, itong kulto na to. Pati si Father Richmond, dahil talo sila sa debate, pinapatay nila yung pare. Ganyan po yung iglesia ni Manalong ito. Pag nabubuko sila, mananakot. Hindi na ba, ang dami pa nilang mga paninira sa akin. Sabi pa dito, wanted ka na daw sa kanila. Sabi ko, wanted ka na sa kanila. Sabi sa akin, sabi nila sa akin, wanted na daw ako sa kanila. Ano ngayon? Kung si Brother Eli nga, kung yung mga pari nga, yung mga wanted sa inyo, pinapapatay ninyo. Yung nga nag-joke lang sa inyo, pinatay ninyo Kasi ganun kayo ka-kriminal. Sa tingin ninyo, yung ginagawa ninyo, mga iglesia ni Manalo, kalugod-lugod dyan sa harap ng Jesus Christ. Yung ipapatay ninyo, yung taong nag-joke lang naman. Anong sabi ng Jesus Christ? Patawarin niyo yung nagkasala sa inyo. Anong sabi ni Pedro kay Jesus Christ? Ilang beses? Makapito ba? Anong sagot ni Jesus Christ? Hindi makapito, kundi 77. Nag-joke sa inyo, nag-joke lang naman yun. Isang beses lang yung ginawa yun, pinatay nyo agad. Sa tingin niyo, iglesia kayo ni Kristo talaga? Ang kakapal na pagmumukha ninyo, mga iglesia ni Manalo. Bakit ba maganda simbahan ninyo? Huwag kayong magyabang sa aming mga Katoliko, huwag kayong magyabang sa aming mga Baptist, huwag kayong magyabang sa mga ibang reliyon. Dahil hindi nyo alam na kaya kayo nakapagpatayo ng ganong kalalaking mga simbahan, mga iglesia ni Manalo, dahil sa pera namin yan na ninakaw ng mga politikong lumalapit sa inyo para lamang gamitin yung black voting ninyo. Kaya mahiya-hiya naman kayo, mga iglesia ni Manalo. Hindi kayo magkakaroon ng ganong kagagandang mga simbahan kundi dahil sa pera ng mga ninakaw ng mga politikong lumalapit sa inyo na pera namin. Sana maintindihan niyo yan. Kaya huwag kayong magyabang, kayong mga iglesia ni Manalo. Ito, meron pa silang sinasabi dito. Wala na daw ibang Diyos kundi ang Ama. Okay. Ako naniniwala naman ako na walang ibang Diyos kundi ang Ama. Kahit naman ang Muslim naniniwalang iisa lang ang Ama. Bakit? Sinabi ko bang dalawa ang Ama? Ang sinabi sa Biblia, ang Ama ay may anak. 'Di ba?
Ano bang katangian ng Ama? Ano bang katangian niya? Diyos, hindi tao, hindi anghel. 'Di ba? Ngayon, halimbawa ganito. Ako mayaman. Pag ako ba nagkaanak, anong tawag mo sa anak ko? Anak mahirap ba? Natural, anak mayaman. At kung tatanungin mo yung tao, ano ba yan siya? Mahirap, mayaman, mayaman. So ibig sabihin, dahil mayaman yung tatay, yung kapangyarihan, yung kalagayan ng ama ay kalagayan din ng anak. So dahil si Jesus Christ ay anak, siya ay matatawag nating Diyos anak. Hindi ko naman sinabing Diyos ama. No? So, halimbawa, yung anak ni Eduardo Manalo, ito na lang gamitin natin, itong mongoloid na to. Pag sinabing anak ka ba ni Eduardo Manalo? Ano ba si Eduardo Manalo? Mayaman, hindi? Mayaman. O, pag ang anak niya ay halimbawa si Eduardo Manalo II, Abnoy, mongoloid. 'Di ba? O, ano tawag doon? Eduardo Manalo na mongoloid, Abnoy, mayaman. So, ibig sabihin, dahil mayaman sila, dala-dala niya sa kanyang pagkatao ang pagiging mayaman. No? So sana maintindihan po ninyo 'yon, mga minamahal ko mga kababayan. No? Dito nga sa iglesia ni Manalo, matatawa ka O, iglesia daw sila ni Kristo. Pero yung kalagayan ni Kristo sa kanila tao. Yung kalagayan ni Felix Manalo, mas mataas sa kalagayan ni Kristo, no? Anghel. 'Di ba? O kaya nga sabi ko, talagang dahil mali yung doktrina nila, dinadaan na lang sa tapang, dinadaan na lang sa impluwensya, dinadaan sa pera, dinadaan sa kung ano-ano. Kung di naman madadaan sa pera, ayun, gagamitan ng bala. Ay, nako talaga. Ay. O, di ba? So, ito pa ang nakakatawa dito. Ito pang napansin ko, mahilig silang manira sa ibang reliyon, pero pag sila na ang sasabihan na pag sila na ang nabubuko o nalalaman yung kanilang katiwalian, sasabihin nila, inuusig kami. Inuusig sa inyong mata. Ang galing-galing yung mga kababayan. Hindi ba lamang? Walang sarili. Lahat ng mga ministro pagka robot. Mga kapatid, tayo ay nasa tunay na iglesia ng kulto. Ginagamit ng mga membro para lamang magkapera, maging bilyonaryo. Si Eduardo Manalo na mongoloid, si Raulo gago. Wala, mga tanga yung mga membro nadala sa ganda ng simbahan. 'Di ba? Mga kapatid, talaga naman. Biro mo? Talaga masasabi kong kulto. Bakit? Minsan napunta ako sa simbahan nila. Alam mo ba yung ministro nila? Walang sariling isip yan. Robot yung mga yan. Ang tawag ko sa mga ministro ni Eduardo Manalo, robot. Bakit? Kung anong ginawang sulat ni Eduardo Manalo, yun ang sasabihin ng mga member, mga ministro niya. Lahat yan, buong bansa. Walang sariling calling galing sa Diyos Ama. Yung kanilang mensahe galing kay Eduardo Manalo, utos ni Eduardo Manalo na gusto niyang ipasabi. Mga kapatid, pagsisihan na natin ang ating kasalanan. Huwag na nating gamitin ang ating pagiging iglesia ni Manalo para lamang magluklok ng mga politikong kurap na nagpapahirap sa bansang ito. Talaga naman. 'Di ba? So sa mga kababayan natin, dapat nyo pong tandaan, sa tuwing titingin po kayo sa malalaking simbahan ng iglesia ni Manalo, isipin nyo po atin yan. Pera natin yan na ninakaw po ng mga politiko na binigay kay Eduardo Manalo para ipantayo yan. Alam nyo, nakakalungkot? Habang marami mga bahay, marami mga lugar ang sira-sila ang bahay, yung iglesia ni Cristo po ni Manalo ang namamayagpag at lumalaki yung mga bahay, lumalaki yung mga dahil doon po napupunta yung pondo na dapat sana ay binibigay sa ating mga Pilipino. No? Kaya kinakailangan magkaisa po tayong lahat. Wasakin, sirain ito pong iglesia ni Manalo. Hindi po iglesia ni Cristo dahil
hindi po natin kalaban ng Iglesia ni Cristo, ay Iglesia ni Manalo po, no? So ang totoo pong Iglesia ni Cristo, yung merong nauna sa kanila, yung 1910, yung Church of Christ, no? Yan po yung original, yan po yung unang-una talaga na Iglesia ni Cristo na nandito po sa ating bansa. Hindi po yung Iglesia ni Cristo, kasi Tagalog yan eh, Tagalog. Pero kung i-English yung Church of Christ yan. Meron pong isang reliyon na parang born again siya, yan po yung original. Kaya nga takot na takot yung Iglesia ni Cristo makipagdebate sa kanila eh. Never nilang hinamon ng debate yan. Bakit? Kasi sasabihin lang sa kanila, kailan nyo ba tinayo yung ano nyo? 1946. Kami 1910 lang eh. Ay 1910, una kami sa inyo. 36 years before kayo lumitaw. Before naisip ni Felix Manalo na magtayo ng sarili niyang reliyon. 'Di ba? Oh. So yun lang mga minamahal ko mga kababayan. Sana matauhan po ang lahat ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. So muli po, tuloy po yung sinasabi ng lingkod, mabuhay pa ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat.